Ako, automatic dapat yon ni-report nyo Mm-mm. sa Grab. Kasi pwede ka mag-report, 'di ba? Right. Para ma-call yung attention. Pero ginamit din ng pasahero yung social Mm-mm. media. Correct. Ano ang legal Mm-mm. implication nito kung sa social media naglabas ng hinaing ang biktima? Mm-mm. Ang ano dito ay dinetalye niya, may plate Mm-mm. number, Yes, yes, yes. may Oo. pangalan din ba? May Meron. pangalan. Meron, meron. At sinabi niya yung buong detalye. Um, May detalye ng kotse, may detalye ng plate number at nung pangalan nung driver kasi makikita mo 'yun, 'di ba? Every time magbo-book ka. Okay, so magandang ano to, no? Jump off point bago tayo pumunta dun sa pangatlong character which is yung driver nga, no? So tama ka, Cheryl, yung unang step mo talaga kasi nga you kanina, report to oo, Grab. kontrata mo Oo. is with Grab, 'di ba? I-report mo. Aha. Of course, without prejudice dun sa nature at level ng action na kayang i-take ng Grab, pero yun ang una mong instinct, no? I-report, ipa-blacklist, pa-suspend kung ano man yung kaya nilang gawin, no? Secondarily, yun kasi dahil ang kontrata mo dun sa Grab in terms of the booking. Secondarily, kung talagang may ebidensya, we're talking about evidence, hindi assumption, hindi conclusion of fact, 'di ba? Hindi yung surmise, spekulasyon, hindi ganon. Ebidensya na talagang may ginawa at ikaw talaga ay offended, no? Ikaw talaga ay na-violate, no? Pangalawang step mo, against the person. Kasi ang criminal complaint and action, for that matter, personal po to the person who committed it. No? So, kung yun ay driver na may ginawang masama sa'yo, siya yung irereklamo mo talaga. Pero yun nga, i-report. So, that takes me to the responsible use of the internet platform. Kasi bago pa man natin mapakinggan yung panig nung driver, nahusgahan na, no? Kumbaga trial by publicity, no? Trial by social media dahil mabilis kumalat. Alam mo naman, no, Cheryl, no? Mag-post ka diyan tapos meron kang assumption, syempre, tapos ganito yung presentation and this is without prejudice to whatever will come out later po sa ating mga tagapakinig dahil this is discourse or discussion based on what we have now at kung ini-explore natin yung iba-ibang angulo. So, at that point, ang emosyon, no, talagang nasa height, no, dahil yung height of emotion, tapos yung bang impulse nung pasahero at based dun sa kanya ring impression na may ginagawa talaga, no. So, well, regardless of ano talaga yung malalaman later kung may ginagawa ba o wala, no, maganda ay naisalba nila yung kanilang mga sarili dahil pinara nila at luckily naman ay binaba naman sila talaga, no. So in other words, hanggang doon umabot lang, no. Wala namang ginawang masama sa kanila, hindi sila hinawakan or whatever, no. So tapos doon siya nag-post. Siguro babalikan natin yung ating responsible use of internet, no, platform kasi po under the Cybercrime Act, lahat po ng mga offenses na violation ng ating revised penal code, always 1 degree higher ang punishment pag ito ay kinumit mo sa internet platform. And what am I saying, no? Kung meron po tayong imputation ng isang offense, krimen, o kasamaan, or to blacken the memory of someone who's dead. In other words, paninirang puri, no, sa isang tao. At ano ba yung isang pamamaraan na mapanirang puri? Yan ay patawan mo ng isang ano, no, or husgahan mo, akusahan mo ng paggawa ng krimen. No, halimbawa sabihin mo kabit 'yan, no? Sabihin mo magnanakaw 'yan. At ito nagmasturbate, no? So para siyang ano, no, predator, sexual predator, no? Yan ay offense, 'di ba?